I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa ating sa mga Pilipino and OFW sa buong daigdig. And of course, ang ating mga Marcos Loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos, updates. Alam po naman natin itong hearing sa Senado, no, na dinaluhan ni dating Pangulong Digong, medyo maraming nanggagalaiti. Lalo na kay Senator Coco Pimentel na siya ang chairman, no? So, ako guys, no, talagang hinusgahan ko ito kasi original na PDP ito. So, makikita natin dito, mga kababayan, talagang kakampi siya ni Digong, kinakampihan niya si Digong. Why? The way na pinabayaan niya na magsalita, hindi niya sinita. Pero guys, nakalimutan pala natin, ito si Senator Coco Pimentel ay isang abogado. Medyo very expert ito. So, siyempre, hindi natin maligtaan si Senator Ontiveros na talaga namang sa totoo lang, siya lang talaga ang pinaka magaling magtanong. As in, mga kababayan, talagang nakikipagsagupaan kay Digong, no? Yung tanong niya kay Digong, hindi masagot ni Digong, iniba ang sagot. Una-una, sabi niya, membro ng death squad si Bato, kalaunan, sabi niya, yung 7 daw na na 7 na yun, hindi daw pulis. Mga gangs daw, grabe. Tapos tinanong ulit ni Senator Ontiveros, aba, medyo nagalit si Digong. Kasi tumaas ang boses niya, nagmura pa. Ayaw niya tinatanong na ganun guilty, parang ganun. So dahil dito, no, back to Senator Coco Pimentel, nakalimutan pala natin ito. May pinos nga ako nainis ako talaga sa kanya. Kasi nakita ko kinampihan niya si Digong. Yun ang nakikita natin, yun ang pananaw natin. Pero sinabi ng isang abogado, yung ginawa sa nakikita niya ginawa ni Senator Coco Pimentel, taktika niya pala yun, mga kababayan. Ang tawag daw doon is trial tactics, na hindi natin alam na isa pala abogado ito, mga beswa. So do you think, mga kababayan, na-trap si Digong? Naisahan ni Digong ni Senator Coco Pimentel? Well guys, para kompleto detalyado, no, panoorin nyo yung sinabi ni Attorney Bueno. Ako ayoko to kay Senator Coco Pimentel. PDP laban yan pure na pure yan, anti-Marcos yan, no? So ako wala ko talaga tiwala sa mga yan. Pero panoorin nyo ito guys, yung sinabi ni Attorney Bueno. Shout out po sa kanya. Hiramin natin muna ng video niya para malaman po ng ating mga kababayan na isahan ata ito si Digong, no? Kaya sabi ng mga mambabatas guys, sapat na dahilan na yun kasi nanggaling sa kanya mismo, sa kanyang bibig, na inamin niya na siya ang salarin. 'di ba? Kaya dapat daw sampahan na ng kaso. Hindi na kailangan daw na mag-hearing pa kasi sinabi niya, inako niya So guys, panoorin niyo ito si Attorney Bueno. And pagkatapos siya panoorin nyo uli yung sinabi ni Police Colonel Las Cañas and yung mga opinion or mga saloobin ng ating mga mambabatas. Hanggang dulo panoorin nyo. Ayan, ano po ang kapalagayan nyo sa ginagawa ni Senator Coco Pimentel. Nadali ba si Digong dito? Well, question mark, panoorin nyo ito. See you again guys. Eto na Ang naimbestigasyon ng ating Senado na may kinalaman sa war on drugs at sa extrajudicial killings. Kung tutusin, dapat hindi na isinagawa itong investigasyon na to sapagkat almost completed na yung investigation conducted by the Quadcom Committee doon sa mababang kapulungan. At na kung saan nasasangkot, no, nadadama yung pangalan nitong dalawang senador na si Bongo at si Bato de la Rosa, kasama na rin ang dating presidente na si Duterte. Nasasangkot ang kanilang mga pangalan tungkol dito sa mga extrajudicial killings at sa war on drugs, no, nung nakarang administrasyon. At sa kabila ng imbitasyon ng mababang kapulungan, hindi nagsiatin itong tatlo na to. At instead, itong si Bongo ay nagpasa ng isang resolusyon sa Senado na kung saan mag-conduct ng sarili nilang investigasyon, no, sa Senado. Medyo nakakatawa yung ginawang
resolution sapagkat saan ka naman nakakita na kung saan ang isang sangkot sa isang investigasyon sa war on drugs or sa extrajudicial killing sa humihiling na mag-imbestiga. Ikaw yung sangkot, tapos ikaw yung mag-iimbestiga, tapos gagawa kayo ng committee report yan sa Senado, parang ikaw yung judge, ay parang hindi yata nararapat gawin yan. Kung tutusin, dapat nag-inhibit ka dyan. Kung sakasakaling merong investigasyon na gagawin ng Senado, itong si Bongo, si De La Rosa, dapat hindi ka umaten. Pinabayaan mo yung mga kasamang senador na dumalo dyan at hayaan mong mag-imbestiga, no? Imbestigahan yung presidente regarding the war on drugs and the extrajudicial killings na nangyari ng kanyang administrasyon. So doon nga sa committee na yon, sa Blue Ribbon, ay umaten din si dating senador na si Laila de Lima, isang biktima, no, nitong war on drugs dahil ito ay nakulong ng 7 taon, no, sa West Crame. At umaten din si attorney and dean of School of Law na si Chel Jokno at lalong-lalo na yung mga kamag-anak na naging biktima ng extrajudicial killings, nagsi-attend din sila. So, i-discuss natin yung tungkol sa trial technique na ini-employ ng mga trial lawyers at yung aking pananaw kung paano hinandle ni Coco Pimentel ang investigasyon. Sapagkat hindi makaila sa atin nakapuri-puri yung ginawang performance. Yung performance ni Risa Hontiveros ay kahanga-hanga, no? Dahil sabi nga, siya lang daw yung the last man standing in the Senate is a woman. Yun ang sinasabi ng mga netizens. Pero para sa akin, hindi dapat mawalan ng kredito itong si Coco Pimentel. Dahil para sa akin, naging epektibo siya as chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. At ito ang ating pag-uusapan at aking ibabahagi ang aking munting kalaman tungkol sa trial technique, no, kung paano ito ginagamit ng mga trial lawyer at katulad ni Senator Coco Pimentel na kung saan inadapt niya yung ibang rules sa trial technique. At umpisahan natin, no, doon sa ginawang resolusyon ni Bongo. Sa aking pananaw, itong ginawang resolusyon na to ay parang isang legal trap to, no? Legal trap in the sense na gumawa sila ng isang plano that would make it appear na magkakaroon sila ng pagkakataon na magsalita sa Senado upang madepensahan yung kanilang mga sarili. The primary purpose is to exonerate themselves. And itong legal trap actually is an effective trial technique tool na ginagamit ng ibang mga abogado. Yun nga, para makakuha ng lahat ng opportunity na makapagsalita and then parang mag-fishing ka dito ng evidence, no, in your favor. So, sa ating pananaw, yun ang naging plano. So, bibigyan ng pagkakataon, itong si dating Pangulong Duterte in one friendly and controlled environment. So, kontrolado niya yung environment. Bakit? Ako naniniwala, majority pa niya sa Senado kakampi ni Duterte. So, if I were the president, medyo overhaul kayo, miskin ticket niya. Hindi lahat yan loyal sa kanya. So, dapat yan medyo bawas-bawasan niya yung lineup niya at ipasok yung ibang talagang impartial at neutral na mga kandidato for senators. Marami dyan, no, na hindi kakampi sa kanya at lalong hindi naman kakampi kay Duterte at lalagay lamang sa gitna. Dahil kitang-kita dito sa lineup niya na almost 3-4, hindi kanya yan. Sumasakay lang sa popularidad niya. Tama. Okay, going back to the investigation. So I see it as a legal trap, no? For the group, gumawa ng isang friendly and controlled environment to give their colleagues, no, at yung kanilang mga sarili to have an opportunity, no, to discuss and explain everything about the extrajudicial killings and the war on drugs. Kaso, ang nangyari, nagbago yung sitwasyon, no? Dahil kung i-recall ninyo, during the first stage of the Senate investigation, there was a time na nag-raise ng objection si Risa Hontiveros because si Duterte ay PI na ng PI. So sabi ni Risa Hontiveros, hindi natin dapat pinapayagan
na ang isang resources speaker ay magbitaw ng mga bastos na pananalita sa loob ng ating bahay. But Senator Coco Pimentel decided to allow the former president to speak in his own language, kung paano siya talaga magsalita. Sabi niya nga, kung yan ang kultura ng dating presidente, ay hayaan natin siya magsalita na according to his own language. Kung titingnan natin to, parang pinapaboran si dating Pangulong Duterte. Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hinandle nito efficiently and effectively itong investigasyon na to ni Coco Pimentel. In the context of trial strategy, allowing your opponent to present first their case or to speak first can be considered as an effective technique under certain circumstances. Kasi yung ganyang klaseng approach can provide you several advantages. At ang unang-unang advantage na pwedeng i-provide niyang ganyang klaseng technique ay you will be able to understand the legal position of your opponent. You will be able to understand clearly their weaknesses, their strategy, and their strength. And with that, you will be able to tailor your own argument and evidence that would counter their points. So, pag ganon, medyo lamang ka na ng konti. Kumbaga sa basketball, nasa fourth quarter ka, lamang ka na ng 12. Pag ganon ang ginawa mo. And at the same time, it would give you the opportunity to rebut their claims. Hayaan mo magsalita na magsalita. Habang nagsasalita yan, gumawa ka ng rebuttal. That would definitely undermine their case. Ito ang ginawa ng chairperson ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon. Without the other senator, si Risa Hontiveros, ewan ko kung alam niya, but si Senator Risa Hontiveros, without knowing it, actually inaalaw siya ni Coco Pimentel to tailor her own argument and evidence that would undermine the case of or the claim of the resource speaker. At yun na hindi namamalayan ng iba. Kaya yung legal trap na prinipara ni Bato at ni Bongo ay naging perfect trap naman on the part of the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Sila yung na-trap. Instead na sila yung mag-trap, ang ginawa ng chairperson, sige, magsalita ka na magsalita. According to your own native language doon sa Davao. According to your own culture. Kung gusto mo magmura na magmura, sige, magmura ka. With the end view ng purpose doon ng chairperson, maka-elicit ng information, makakuha ng evidence to make this resource speaker na admit doon sa mga allegations about the war on drugs and the extrajudicial killing. So, nakita nyo, nakagawa ng magandang mga questions si Risa Hontiveros at napuwersa niya, without force and intimidation, na magbigay ng admission about the existence of Davao Death Squad, si Rodrigo Roa Duterte, na sinasabi ni Bato de la Rosa, who was trying to retract the admission, na hindi naman dapat siya mag-retract dahil hindi naman siya nagsalita, na siya daw ay commander ng death squad doon sa Davao. So, mahirap nang i-retract yan, kasi under oath yan. And that can be a great evidence that can be presented in court and in the International Criminal Court doon sa The Hague, Netherlands. At if I were the chairperson or the Senate President, I will no longer entertain any subsequent investigation in the Senate because sa trial technique, pag nakuha mo na yung most important, yung pinaka-material evidence, yung pinaka-importanting ebidensya, tumigil ka na. Mag-adjourn ka na. Submitted for resolution. Yun ang dapat ginagawa. Kung gusto mo, endorso mo na sa korte. Demanda mo na yan. Correct. Kung gusto mo, endorso mo na sa ICC para magkaroon na ng trial doon at mag-issue ng warrant of arrest against the former President Rodrigo Roa Duterte. That is the trial technique. That is the trial
strategy adopted by the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. So, ang kredito, hindi lang naman dapat mapunta kay Risa. Saludo tayo kay Risa Hontiveros dahil magaling, matapang, matalino. At talaga naman, nag-iisang babae na umakto bilang lalaki doon sa Senate Blue Ribbon sa investigation labang kay Rodrigo Roa Duterte. At yung chairperson naman, di ba? Naging impartial, naging honest siya at nakapagbukas ng isang open communication doon sa resource speaker na sige magsalita ka lang na magsalita, no? He allowed the resource speaker na bumitaw ng lahat ng klaseng salita na dumating sa dulo na nakapag-admit, no, dahil sa mga questioning na ginawa ni Risa Hontiveros. So if I will be asked kung ano talaga ang dapat na ibigay na grado doon sa Senate investigation about this war on drugs and extrajudicial killings, bibigyan ko ng mataas na grado si Risa at si Coco Pimentel dahil doon sa kanilang collaboration in the conduct of the investigation about these extrajudicial killings. At hindi lamang si Risa ang nag-perform dyan, nag-perform din si Coco Pimentel. Kasi kung layman ka, hindi mo kagad makikita yung technique na inadapt ng chairperson. So, sana may natutunan uli kayo ngayon dito sa ating discussion about the trial technique and the manner the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee conducted the investigation about this extrajudicial killings. So, mayroon pa kaming napaluap na another municipal laboratory sa loob ng Green Heights Subdivision. Sa Apartel, ito nila yung second floor nila as Shabu Laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Michael Yang doon sa Apartel. Yun ang nag-info doon sa nag-info din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Benlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy, personal. Nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari hinold up daw siya ng mga construction worker worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. In fact, pinadala ni Mayor sa akin, sinamahan ko si Sami Oy at yung babaeng Pilipina-Chinese o Chinese-Pilipina doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin, ano daw ituro ng Chinese sa akin, rihit at patayin na diretsyo. Naisip-isip ko, kung nawalan ito ng mga assaulted jewelries worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin, siguruhin motor na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretsyo. So yun guys, narinig nyo yung sinabi ni Police Colonel Las Cañas. Oh, maliwanag na yan mga kababayan, yung kanyang statement, na medyo tumaba na siya ngayon. I think bago lang ito. Alam nyo ito guys, kung nakikita nyo sa kanyang yung aksyon niya na talagang nagsasabi siya ng totoo. So dahil dito mga bes, ito po yung mga sinasabi ng ibang mambabatas at ang ibang political analyst, no? Babasahin ko sa inyo, okay? O yan, yung sinabi ni Congressman Barbers, the present national leadership value and respect the sanctity of life, and it focus on apprehending suspect and rehabilitating them instead of neutralizing them. Tama naman mga bes. Alam nyo, pag magaling ka lang na na pinuno at mayroon kang malasakit, kahit gaano kalaki ang pagkakasala niya, mga kababayan, mayroon po tayong batas sa mundo, 'di ba? Lagi ko sinasabi, unless pag lumaban, pwede mong kitilin. Pero kung tinaas niya ang kamay niya at nag-surrender, walang problema doon, hulihin mo at ikulong mo ng panghabang buhay, depende sa sentensya. Pero kung nagtaas ng kamay at nag-surrender, tapos pinatay mo para lang doon sa reward system, makatanggap ka ng pera,
Aba, guys, human violation na yun. Hindi na po maganda yun. Tama yung sinabi ni Congressman Barbels. Hindi yung in-neutralizing mo. Yun ang words ng neutralizing kasi, patayin. Ewan ko lang kung mayroong ibang words, no? Ibig meaning itong neutralizing. Pero ang pagkakaintindi ko, parang ganun na nga. Kasi ni-research ko din ito, mayroong ibang meaning. Aba, research nyo para mas maganda. Ang isang aksyon ay may kasunod na reaksyon kapag pinatay mo ang isang drug suspect. Tama! Pag lumaban, go! Una, self-defense po. Lalo na kung nadamay pa ang inosenteng kamag-anak o sibilyan, malamang sa hindi. May naghahangad sa pamilya na namatayan na paghihigante. So wala kang sinusolusyonan na problema, gumawa ka pa ng bagong problema. Correct. Ito yung mga tao na yung isip nila ba na talagang malawak. Tao tayo mga kababayan. Sabi nga sa Biblia, alam nyo guys, no, sa biblical po 'yun. Wala naman perpekto na tao sa mundo, nagkakasala tayo. Pero it doesn't mean naman, mga kababayan, yung pagkakasala mo yun, paulit-ulit mong gagawin. Wag naman. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, papatawarin ka ng Diyos, patawarin kita. Papatawarin kita sa iyong mga pagkakasala kung magbalik loob ka sa akin. 'Di ba? Pero wag naman natin ulit-ulitin. Sobra-sobra naman yun mga kababayan. 'Di ba? It's biblical yun. Sabi sa Biblia, bawal ang pumatay. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon lang ang siyang may karapatan po na kumitil ng buhay ng tao. Unless lang pag namatay sa sakit. 'Di ba? Yung tulad ng sinabi ko, unless pag lumaban. 'Di ba? Kaya nga binigyan tayo ng Diyos na batas dito sa mundong ito para ikulong lahat ng mga kriminal. Ganun lang po kasimple. So, ito pa, kababayan, no? Ito yung sinabi ni Congressman Dan. Nabudol na naman tayo, malinaw na mas mababa ang krimen ngayon kumpara noong panahon ng dating administrasyon. Libo-libo ang namatay, mahigit 20, halos lahat user lang na pwedeng ma-rehabilitate, hindi naman tinamaan yung malalaking drug lord. Tama po siya. And not only 20 guys, almost 30,000 according to Attorney Jokno. Talagang nabudol ang mamamayang Pilipino. Why? Ang sabi ni Duterte nung nangampan niya, 6 months lang daw, tapusin niya ang mga droga sa Pilipinas. Sus! Lumala lalo. Lumala. Sabi ni Police Colonel Eduardo Asierto, protector ng ano ito ng mga drug lord Kung itong sinabi ni Congressman Dan ay ang tinamaan lang ang user, walang drug lord, i-connect mo doon sa sinabi ni Police Colonel Asierto na si Digong ay protector ng mga drug lord. Sabihin nyo walang na hindi talamak ang droga, paano hindi talamak kung yung pinuno ng bansa mismo ang protector? Di ba? Ang kayang-kaya lang yung mga user. Sabihin nyo na the best president ay the beast. Yun lang, ang pinaka-the best na presidente, walang iba kundi si dating Pangulong Marcos Sr. at ang junior. Tingnan nyo ang war on drugs niya ngayon, na yung war on drugs niya na ngayon, tingnan nyo, according to PNP, low crime. Napakababa ang crime rate. Sabi nga ni Congressman Dan, ikumpara mo kay Digong. Nung pandemic pa lang, ang daming namatay. Tapos dinagdagan pa ng war on drugs. Naku, kawawang Pilipinas talaga. Mauubos ang mga tao. Yung mga Pilipino na talagang nadadamay na pinagkakamala na nagtitek ng droga. Si Kian de los Santos, di ba? Nadamay yun. Pinatay na lang. Kahit nagtaas na ng kamay. Binaril pa. Sino ba naman hindi ka ma-imbier na? Kaya ang ginawa ng Makabayan Black, ayun, nag-file ng kaso laban kay Digong nung that time na yon. Ngayon, na-detect ni Digong na medyo malala ang patayan sa Pilipinas that time. So ang ginawa niya, nagsulat sa ICC na kumalas na. Mautak, 'di ba? Napaka-mautak niya. Since pa naman yata yan nung mayor, ganyan ang ginagawa niya. Yung tukhang niya, nung that time naging mayor siya, dinala niya sa pagka-presidente. Tama yung sinabi ni Senator Laila de Lima. Mayroong sa Davao, mass grave. Yung mga pinatay nila, doon na lang nila tinatapon.
Oh, may malademonyo talaga din naman yung mga tao na talagang gumagawa ng ganyan. Kakawa mga Pilipino, sa totoo lang. Pero guys, God is good kasi sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., lumalabas ngayon ang mga kalukuhan ni dating Pangulong Digong. Ayan, nasa hot issue na siya ngayon, mga besyang. Ito mga DDS, tuwang-tuwa pa. Kasi marami daw namatay. Sabi ni Digong kasi, mas naisin niya daw na patayin ang mga yan kaysa ikulong sila. What the heck? Guys, according to the Bible, ang Panginoon lang ang siyang kumitil ng buhay ng isang tao. Pero ito, kaya nga binigyan tayo ng batas sa mundong ito dahil dapat pairalin ang mga kriminal. Ako, galit ako sa kriminal, of course. Pero may batas tayo, guys. Due process din ang gagawin dapat. Sa isang kriminal, pag nahuli mo yan, ikulong mo ayon sa kanyang sentensya. For life in prison, 30 years, 40 years, ganun. For sure, magbabago ang mga yan. Hindi nila uulitin. Di ba? Ngayon, lagi kong sinasabi, unless, pag ito ay lumaban, natural, kasahan mo na. Self-defense, ika nga, ang gagawin mo. Alangan, hayaan mo na lang, may baril Natural, kasahan mo na, unahan mo na, kaysa ikaw ang mauna. Ganun lang kasimple. Pero kung tinaas ang kamay at sumurrender, tapos binaril mo pa, hindi na pwede po yun. Human rights violation na ang gagawin mo doon. Kaya sabi ni Digong, mas naisin niya daw patayin ang mga addict. Pero hindi niya nakita, ang sarili niya addict din. Di ba sabi niya, gumagamit siyang marijuana? Kasi para daw mananatiling gising. Ilagay ko nga dito yan. Sabi ng Inquirer net yan. Di ba? Patayin niya daw ang mga addict kaysa ikukulong. Biro mo yan. Tama yan, talagang nabudol tayo. Saan ang pangako niya? 6 months lang. Mawala ang droga. Nga, wala. Hindi nangyari. Pati yung sabi niya, gagawin niya daw ng 7 kilo ang per kilo ng bigas. Nung State of the Nation yun, 2018. Nangyari ba? Wala. Napako yun. Yung kay Pangulong Marcos Jr., pangarap niya lang yung 20 ang per kilo ng bigas. Pero ginawa nila ng issue. Ganyan ang bersyon ng mga DDS. Kilala nyo mga ugat niyan. Mana sila sa puon nila So dahil dito mga kababayan, ito pa. Lacson, pagmumura ni Digong nakasisira ng dignidad ng Senado. I just thought allowing swear words to repeated multiple times in a committee hearing does not speak well of the dignity of the Senate and institution. PRD and Senator Hontiveros are merely incidental to the message I wanted to impart to my followers, ayon kay dating Senator Ping Lacson. Tama. Tingnan nyo, kabalahura ni dating Pangulong Digong. Tayo ba guys, magsasalita tayo kung wala tayo nakikita? Kung maganda naman ang kanyang mga image, yung kanyang reaction, yung kanyang, yung behavior niya, natural guys, mapupuri mo si Digong Pero dahil sa pinakita niya, talagang, ang dami talagang naiinis sa totoo lang. Sa inaasal niya, pagmumura niya, hindi nagbabago Kaya malas-malas yung administration niya. Ngayon lang niya inaani. Kasi hawak niya noon, 6 years, hawak niya ang Pilipinas. Yung may ayaw sa kanya, talagang pinagpapatay niya. Ang gusto ko lang mabuksan na kaso ngayon, yung kay Persilapid. Sa totoo lang. Tingnan nyo, si dating Senator Laylay de Lima. To be honest, I really, admire Senator Laila de Lima. Kasi magaling talaga siya As in, magaling. Pero nung binalita na yan, na ay kumukubra siya galing sa illegal na droga para sa kanyang campaign, talagang sobrang nainis ako. Ngayon, sabi ko, kaya niyang gagawin yun? Nagawa niya kaya gano'n na talagang kababaeng tao? Yun pala, planted pala ni Digong yun. Grabe. At mahilig mag-planted naman talaga ito. Di ba? Si Digong, I think duwag ito. Bakit? Sabi ni Carbonell, niyaya niya ito magduelo, hindi naman sumipot daw. Ito si Digong hanggang salita lang at mag-utos ng tao para kumitil ng buhay. Pero mano-mano, hindi niya kaya. Takrot ito.
Kaya sinasabi natin, maangas, pero wala namang talas. Ganun lang yun eh. O, yun. Ang sinabi ni dating Senator Lacson, walang, balasubas talaga ito. Nagmumura sa loob. Walang galang. Biro mo lahat ng Pilipino, pinagmumura niya. Pinagmumura, bahala kayo magutom, sabi niya, sabay mura. Biro niyo, hindi ganito ang magiging pangulo ng Pilipinas. Ewan ko ba nanalo ito? Si Senator Amy Marcos kasi. Ini-endorso niya kasi sa Marcos Loyalist, kaya yun, tuloy. Nakaupo sa Malacanang. Sabi ni Congressman Valeriano, he is not a hero, he is not a god, he is not the law, he is not above the law, he is a plake. Sus marip peke pala agay. See? Ang daming nakapuna sa kanya, ang daming nagagalit sa kanya ng mambabatas, maraming nainis sa kanya ng mga political analyst, ang pangit ang inaasar, 'di ba? Tapos sinigunda mano ng anak niya, ay sus Mario, like father like daughter. Ang papangit ng pag-uugali. Ito pa, ni Congressman Asidre Digong pumatay ng inosente dapat panagutan. Ayun, responsibility natin bilang bayan na pananagutin ang mga nagkamali kabilang ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Kasama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, sabi ni Congressman Asidre ng Tingog Party List. Biro nyo yun? Dapat lang. Ito, pinsan ni Hitler ito si Digong. Baka magkadugo ito. Siya din naman nag-aamin na talagang pumapatay siya ng tao. Obvious. Ito pa, sabi nung isang, sabi po dito ni, isang kababayan natin, Pulitzer Prize winner kay Digong, swak ka nasa ICC. Di na kailangan ng ibang tao na ilaglag si Digong. Sa bibig na mismo niya galing na siya ang nagpapatay. Ayan, swak na swak sa ICC. Ito, ayon sa post ni Manny Mogato, Pulitzer Prize winner for international reporting noong 2018. Agay. Obvious guys. Kaya nga, sabi nga ni Attorney Bueno, hindi mo na kailangan i-repeat pa ang hearing or second hearing. Kasi very obviously, mga kababayan, ang ebidensya napakalinaw dahil mismo ang dating Pangulo ang nagsabi ng katotohanan dyan sa hearing. Kaya, mga besa, maganda din ang naidulot ng Senate hearing. Saan kayo makikita niyan? Napaamin? Ibig sabihin, kung totoo naman talaga yung pananaw, yung analisa ni Attorney Bueno, maganda yung ginawa ni Chairman Committee Senator Coco Pimentel. Ibig sabihin, trial tactic pala yan. Dahil isa siyang abogado, expert yan At syempre, saludo tayo din sa kanila, no? Except lang yung mga pulpol doon na talaga makadeterte. Well, ako talagang, hindi ko talaga bet yan si Senator. Original PDP yan Ganun pa man, kahit yung tactic na yan, trial tactics niya, well, trabaho niya yun bilang senador. Kailangan gumawa siya ng paraan paano niya gagawin at masolusyonan. Di ba? Pero, all in all, nako, hindi ko talaga bet yan. Ang mga senador karamihan dyan, guys, medyo kampi kay Duterte. Siyempre, si Risa, dilaw yan. Kahit dilaw naman yan, mga kababayan, umanga din naman tayo, at least nagtatrabaho siya. It doesn't mean, boboto natin, nasa sa inyo yun. Pero sa kanyang ginawa, talaga naman deserve niya na talagang compliment sa kanyang pagkatao. Dahil siya lang ang, naging matapang. Lalahanin nyo, mula kay Alice Go, kay Kibuloy, lahat yan, siya, involved siya dyan. Na gusto niyang imbestigahan, yung Pugo. Panawagan niya kay Pangulong Marcos Jr. na iba ng Pugo. Tinupad. Ngayon, si Digong, ayun, siya lang nagkipagsagupaan yung tanong niya kay Digong, hindi nga masagot ni Digong nagdeliryo niya. Tumaas ang boses. Di ba? Nagmumura pa. Sabi kasi ni Senator Ontiveros, mga kababayan, yung 7 na death squad na mga tauhan niya. Tinuro ni Digong si Bato, Pinuno, at saka yung mga katabi niya, kasama yata dito si General Danao, membro ng death squad. Nung pangalawang tanong, ni Risa Ontiveros, si Senator Ontiveros, ay binawi.
Sabi niya, hindi daw mga pulis, mga 7 na gangs. Ay, sus, Maria Josep, doon. Nasupalpal si Digong doon. Tumaas ang boses niya, sabay mura. Saan kayo makikita niyan? Tapos sabi, nakikita natin kay Senator Pimentel, hindi niya ito sinita. Kasi, taktika niya pala yun. Well, anyway, guys, marami pa ito. Marami pang sinasabi sa social media, si Congressman Abante, nako, hindi ko na sinali, ito lang, mas mahaba na yung oras natin. But anyway guys, ano po ang kapalagayan nyo sa sinabi ni Attorney Bueno at dito sa ating mga ibang mga kababayan at mga babatas? Well, bahala na kayong musga mga beswa. See you again on my next upload video, okay? Bye 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 and babus. God bless Philippines.